Nasa bingit ka na ba ng buhay mo na hindi mo na alam ang gagawin mo? Na para bang, are you lost, baby girl? Are you lost, baby girl? Hindi, parang alam mo yun, di mo na alam yung patutunguhan ng buhay mo. Patapon. Yung sobrang lost mo na, hindi mo na alam kung para kanino ka pa lumalaban, para kanino ka pa bumabangon. Kapiyarn? Takti ako nga, miss na miss ko na yung nanay ko eh. Siya yung dahilan kung ba't ako nagbo-vlog. Pero putik pati yung lakas ko nangihina na, so paano pa ako magiging malakas, di ba? Wala na nga akong vlog kasama siya eh, kasi nga nagpapagaling siya ngayon. Ay, nay, namimiss na kita. So yeah, balik tayo sa main topic natin, no? Sa mga ganitong age natin, minsan mapapaisip ka talaga lalo na kapag nakikita mo yung mga kasabayan mo na parang ang ganda-ganda ng buhay, ang saya-saya, kasal na, may anak, may bahay, may lupa, may business, lahat na. Samantalang ako eto, bumubuklat ng rep na maliit na nga lang, wala pang laman. Cloud9 na lang tayo ah. Tayo kasi mga tao, likas sa atin ang magkumpara ng sitwasyon natin sa sitwasyon ng iba. Kasalanan nyo yan eh. Pinipressure nyo kasi kami, hindi nga ganun yun. Hindi porket may kotse na siya, tapos ikaw wala, magmumukmo ka na, hindi mo naman alam ang behind the scene kung paano niya nakuha ang bagay na yon. Hindi naman po pwedeng ikumpara yung phase 1 mo sa phase 10 niya, di ba? Hindi yun ganun. Tulad niya, nagawa ko pa magpa-nail extension. De, kasi nga, tayong mga tao, mahilig nga kasi tayo tumingin sa sitwasyon ng iba. Why not tingnan mo rin yung kalagayan mo ngayon? As in, ikaw na nanonood nito, no? Huwag mong pansinin o huwag mong bilangin yung mga pangit na nangyayari sa'yo. Mas bilangin mo yung blessing na binabato sa'yo, di ba? Makapagluto ka ng masarap, maluto mo yung paborito mong ulam, at hindi lang makapagluto ha, nakakapagluto as in. Ikaw mismo yung gumagawa, ang sarap nun sa feeling, be, yung marunong kang magluto kasi ibig sabihin, kaya mong mabuhay. Hindi lahat binibigyan ng pribilehiyo na matutong magluto ha. So ngayon, pakaisipin mo, ano yung mga magagandang bagay ang mga nangyayari sa buhay mo. Huwag mo hayaan na ma-deceive ka ng sitwasyon o ng feelings mo o ng mga nangyayari sa paligid mo. Ako, mukha kong unbothered kasi kumakain ako ng Cloud9 pero sa kaibutura ng aking pag-iisip, sana ko kukuha ng pera para sa pampalaboratory ng nanay ko ba? But I'm so blessed kasi may trabaho ako, work from home, bunganga ko lang yung pagod. Nakakapag-isip pa rin ako kung anong gusto kong o pwede kong gawin para pagkakitaan. So, check! Blessing yun! Huwag mo hayaan na lamunin ka ng problema. Huwag mo hayaan na umikot sa kanya yung mundo mo. Hayaan mo siyang umikot hanggang mahilo, titigil din yan. Di ba nga may isang song, Christian song, sabi doon, name your blessings, name them one by one. Kesa dun sa mga problema mo. Di mo namamalayan, nakukuha mo na pala yung gusto mo at yung pinagpipray mo. Hindi mo alam, hawak mo na pala yung blessing na yon. Nagigets ko naman na ang mundo ngayon matindi talaga magbato ng problema. Pero ano ba naman yung panghawakan natin na maging matibay tayo hanggang wakas? Oo, hindi maganda ang buhay sa mundo. Yun ang sabi nila. Pero alam mo, kung nahihirapan ka dito sa mundo, hindi solusyon ng wakasan ng buhay. Isipin mo, chinugi mo yung sarili mong buhay, tapos pagdating sa kabilang buhay, chinuchugi ka paulit ng paulit-ulit. Everyday, walang palya yun. Tuwang-tuwa si Satan doon. Walang pahinga. Kaya kung feeling lost ka, basahin mo yung Matthew 11:28. O, buklatin mo ha, hindi ko ibibigay sa yung buong context. Anyway, shoutout sa nanay ko na binigyan ako ng piano. Namimiss na talaga kita na eh. Yeah, kahit ako sa sarili kong edad, ay nagwo-worry na rin ako, patanda tayo ba, hindi pa urong ang edad. Kaya inisip ko, kailan kaya ako makakapag-asawa ng afampangan? To be honest, masaya ako sa buhay ko ngayon. Eh ano naman, kung nahuhuli ako. Hindi naman pala talaga ako nahuhuli. Nasa isip ko lang naman pala yun. May kasama na rin kasi siyang inggit, kaya siguro ganun yung feeling ko. Kaya check yourself, baka pareho tayo ng nararamdaman at ang iniisip. Always remember, hindi ka nahuhuli at walang nauuna. Nasa right time ka. Again, count your blessing, name them one by one. Sa ayaw at gusto mo, kapag sinipagan mo, mapupunta ka dyan sa pinagpipray mo. Kaya again, kung feeling lost ka, allow to feel it, but don't compare yourself to others. Tayo mga Pilipino, reklamador, di magreklamo ka na lang, tapos banatan mo ulit, gawin mo ulit, kilusan mo ulit. Nagreklamo ka, at least may natapos ka. Tsaka matuto naman tayo pumalakpak sa success ng iba. At yung sa'yo, hayaan mo na yung resulta ang magmura. Bad yun. Hindi kasi literal. So yun lang, bye-bye. Maraming salamat sa panonood ng mini vlog na to. Trip-trip lang. Bye!